Paano nga ba mag-solve ng linear equation in one variable? Gusto mong malaman? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag mo kakalimutan na mag-subscribe and also click the notification bell. And if you did really learn from this, please pakishare din sa inyong friends, sa classmate, sa teacher mo, sa parents, sa ate or kuya who also needs this lesson. Alright? And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about solving linear equation in one variable. But this lesson, meron tayong tatlong parts na pinag-usapan. So una, we've discussed already about addition property of equality, pati yung shortcut niya. Okay? And we are also finished with multiplication property of equality, pati yung shortcut din. So ngayon, totoo na to, we will do the solving linear equation in one variable na combined na yung dalawa. Yung APE saka yung MPE. Right? So, ayan. So, but before you proceed here, make sure na panood nyo muna yung dalawa para makarelate kayo sa kung paano gagawin natin dito sa solving. Right? So, let's start solving the following. Ito, 1 to 5 ang examples natin. Then later, we'll have our practice. So, let's start with number 1 muna. 2x plus 3 is equal to 11. So, in solving linear equation in one variable, so expect na meron lang isang variable or isang letter. Just like this one, isang letter lang. Alright? Tapos, we are solving the value of that. Ano kaya yung value ng x that would make the equation equal to 11? Yun ang goal natin. Ayan. So, let's start our solving. So, ito yung solution niya. So, let me write it down first. Ayan. So, the first thing we have to do, kasi ang goal natin lagi, diba? Balikan natin yung goal. Maiwan dapat yung variable. Maiwan yung variable na x sa isang side ng equation. Alright? Now, mas convenient sa atin na kung saan naka-position yung x, dun mo na siya iiwan. Kunwari, in this case, yung x dito ay nasa may left side ng equation, ito ang left, ito ang right, nakadepende yan sa kung anong sineparate ng equal. Ayan. So, nasa left side yung x, wag mo na siyang ilipat pa. Okay? So, ang gagawin natin dyan, we are going to transpose yung mga hindi kailangan. So, first thing, i-transpose mo muna yung positive 3. Okay? So, shortcut ito ng APE, yung transposition. So, ito-transpose natin siya doon sa kabila, sa tabi ng 11. Alright. And remember, once we are transposing a particular term, nagbabago yung kanyang sign. So, kung positive siya dito, dapat kapag lumipat, iiba ang itsura niya. Magiging siyang negative 3. Alright? So, since nilipat mo ang 3, may iwan yung 2x. Okay? So, 2x na ang nasa left side. Is equal to, kasi lumipat nga ito na wala siya, 11 minus 3. Saan ang galing yung minus 3? Yung nilipat natin yung positive 3. Alright? Ang first thing you have to do kapag nag-solve ng linear equation in one variable is to separate muna yung ating variable. And in this case, na-separate natin. Kaya lang may 2 pa siya. So, dun naman later sisingit yung MPE or yung multiplication property of equality. So, we'll do that later. So, before natin mag-proceed sa pagtanggal ng 2, solve muna natin yung nandito sa may right side. Okay, so we have 2x is equal to 11 minus 3, that is positive 8. 11 bawasan ng 3, the answer would be 8. Now, dito naman sisingit si MPE. You can multiply 1/2. 1/2 sa left, 1/2 sa right. Ayan, yung ganito.
That's multiplying same number para maging balance yung equation. But then, ayan, so I taught last time kung paano yung shortcut nito. So, instead of multiplying 1/2, same lang naman yung process na to. I-divide ko itong dalawang side sa number na katabi ng x. Ano ba yung number na katabi ng x? That's positive 2. So, divide ko to by 2. Divide ko rin yung kabila by 2. Okay, so yun yung process. MPE pa rin yan. So, shortcut method nga lang. Atong transposition, APE pa rin yan galing. Kaya lang shortcut na natin. Okay? So, ang 2 divided by 2, ang goal dyan, syempre, maging 1 yung katabi ng x. So, 2 divided by 2 is 1. That would be 1x. Pero yung 1, hindi na naman necessaryong ilagay pa. Because that's automatic na may 1 talaga sa gilid. Is equal to, what about 8 divided by 2? The answer is 4. Ayan. So, that's it. That is now the final answer. Ayan. X is equal to 4. Ayan. So, that's for number 1. So, again, ulitin ko yung process. First, syempre, ang goal natin, alam muna na dapat maiwan yung x sa isang side ng equation. So, just like what we did, nilipat ko muna yung 3 kasi hindi siya kailangan. Para maiwan yung x dito, kailangan wala siyang katabing negative 3 ng positive 3 sa kabila. So, nilipat, nag-transpose tayo, naging negative. After that, sinolve muna natin, naging 8. Then, kung ano yung katabi ng x, i-divide mo siya. Kaya naging ganito, x is equal to 4. So, that's the complete process. So, let's have number 2. Sana clear yung number 1. Don't worry, we'll have a lot of examples para mas magets ninyo ito. Number 2. 4y minus 7 is equal to negative 23. Ayan. So, paano naman kaya ito? So, isipin nyo muna yung goal. Ano ba yung dapat na maiwan? Siyempre yung 4y or yung may y. So, first, copyin ko muna yung 4y minus 7 is equal to negative 23. So, since kailangan maiwan or gusto nating maiwan yung y sa isang side, hindi ko kailangan yung negative 7. Okay? Hindi ko kailangan yung negative 7. So, ililipat ko siya ngayon dun sa kabila. Right? So, that's transposition method or the shortcut ng addition property of equality. So, since lumipat ang negative 7, may iwan yung 4y. Right? Is equal to, bring down yung negative 23, di naman yung lumipat, so relax lang yan dyan. Yung negative 7 ngayon, ang lumipat, magiging siyang plus 7. Tandaan, when we are transposing a particular term, make sure that the sign would change as well. Kaya nung negative 7 siya doon, nung lumipat siya, naging siyang positive 7. After that, solve muna natin ito. Negative 23 plus 7. Alright? So, dapat mastery of integers. So, kapag mag-add tayo ng integers, pag magka-opposite, mina-minus natin. Tama? So, 23 minus 7, the answer is 16. So, after that, hindi pa yan tapos. Kasi ang rule din ng addition of integers, titignan mo kung ano yung may higher absolute value. So, kasi yun ang masusunod in terms of sign. After yung may higher absolute value, so therefore yung sign niya ang masusunod for the answer. Kaya siya naging negative 16. Bring down yung 4y. Ayan. So, dito naman, yung multiplication property of equality or the shortcut na lang. So, since nakita mo na yung y, may katabi pang 4, we are just going to divide it. Okay? Divide mo yan. Divide mo ito. Alright? So, eto po kasing 4, hindi yan basta-basta makakawala kay y. Hindi yan pwedeng i-transpose agad just like this one. Ibang term kasi yung negative 7. Unlike yung 4 sa kayang y, iisang term yan. Kaya hindi mo yan pwedeng ilipat basta-basta. Okay? So, yun ang reason bakit hindi ito kayang i-transpose. Kapag nilipat mo yan, kasama niya yung y. Kasi iisang term lang sila. That's why we are doing the MPE or itong diretsyong divide na lang. So, divide by 4, yung kabila, whatever you do sa left, do it to the right. Okay? So, kaya naging siyang 4 divide 4, magiging 1, 1y, or just y. Yun naman ang goal natin, dapat maging 1y siya, or just y, is equal to, divide mo lang ito. So, negative 16 divided by 4, the answer is negative 4.
Since opposite ang dinidivide, the answer would be negative. Divide mo lang yung dalawa. So, hindi laging integer pala ang sagot kasi nagkakataon tayo na integer yung nagiging sagot, yung hindi fraction. So, there would be times na hindi ito kayang ma-lowest term or hindi siya kayang ma-divide, then we will just make sure na naka-lowest term yung sagot natin. Okay, so that's for number 2. So, same process lang din. Iwan mo yung y, tapos ilipat yung hindi kailangan. Then, after mong isolve ito, i-divide mo naman yung katabi ng y para mawala siya at maging 1y na lang. Ayan. So, that's the complete process for number 2. So, I hope you're getting the point now kung paano mag-solve nitong linear equation in one variable. We'll still have 3 examples left. Ayan. So, number 3 tayo. 8 minus 6z is equal to negative 64. Paano naman ito? Ang goal ay maiwan yung variable. Nasaan ba yung may variable? Ito siya, yung negative 6z. Again, ang sign yan is the operation also. Okay, kaya negative 6z din yan. Siyempre, hindi ko kailangan yung 8. Yung separate na term, ililipat natin doon sa kabila. Okay? So, negative 6z ang may iwan is equal to negative 64. Anong mangyayari? So, since positive ito, nung nag-transpose tayo, it will become negative 8. Tandaan, when you transpose, yan kasi ang common mistake, kaya paulit-ulit yung sinasabi, when you transpose, don't ever forget na i-change yung sign niya. Kung positive siya dito, magiging siyang negative doon. Kung negative siya dito, magiging siyang positive doon. Okay? That's it. So, bring down mo lang ito kasi isosolve natin yung nandito sa may right side. So, ganito yung process ng subtraction ha. Ayan. So, negative 64 minus 8. So, ibabakura natin yung minus kasi mag-KCC tayo dyan. Keep, change, and change. So, keep lang natin yung negative 64. Ibig sabihin, kopyahin mo. Kapag sinabing change naman, yung minus magiging plus. Kapag sinabing change din yung dito sa integer na ito, mag-change lang yung sign. Alright? Tapos, mag-end up tayo sa addition. Ayan. So, kailangan alam mo pa rin yung rule ng addition. Kapag same sign, just like this one, we are adding the same sign. Negative saka negative. Plus lang yan normal. Normal addition. So, 64 plus 8, that is 72. Pero, kung ano yung sign ng dalawa, siyang sign ng sagot. Okay? Normal na add, tapos copy the sign. Yun naman ang rule kapag same sign for addition. Okay? So, therefore, ang negative 64 minus 8 is negative 72 pala. Alright. So, that's it. Tapos, after that, shortcut tayo ng MPE or multiplication property of equality. So, divide ko na lang to by what? What do you think? Yan, very good. Negative 6. Whatever the number beside that particular variable, siya yung divisor natin. Sa left lang ba? Alright, sa right din. Kapag nag-divide ka sa left, make sure sa right ganun din kasi para maging balance yung ating equation. So, tanggal ito, magiging 1 na yan kasi negative 6 divide negative 6 is 1, z na lang yung matitira. Kapag nagdi-divide tayo ng same sign, tandaan, magiging siyang positive. Alright? Same sign, the answer is positive. Kaya nga kailangan dito yung mastery talaga ng integer kasi halo-halo na po yung mga rule ng pagsosolve. Right? So, negative 72 divided by 6, the answer is positive 12. Let's see. 72 divides 6. 7 divides 6 is 1. 1 times 6 is 6. Subtract. 7 minus 6 is 1. Bring down 2. 12 divides 6 is 2. 2 times 6 is 12. 12 minus 12 is 0. So, 12 ang sagot. So, since same sign ito, the answer would be positive. Ayan. And this is now the final answer. So, I forgot to rewrite yung given. Nagdiretso na tayo. Pero okay lang din yan. Right? So, that's it. Ganun lang naman. Ganun ang lahat ng process ng pagsosolve ng linear equation in one variable. Alright. So, let's have number 4. So, eto, medyo kakaiba kasi may dalawang variable, may variable sa left, may variable sa right. Pero, this is still considered as solving linear equation in one variable. Bakit? Yung variable naman dito sa ka-variable doon, parehong b. Okay? Basta pareho ang letter,
ng mga variable na yan, one variable pa rin sila. Okay? So, yan. So, rewrite lang natin muna. Nakalimutan kong i-rewrite kanina. So, 5b minus 3 is equal to 2b plus 33. Okay. So, ang gagawin natin dito, magde-decide tayo. Saan ko ba gustong papuntahin yung b? Sa left ba or sa right? Usually, nakasanayan na ang variable ay nandun sa may left side. So, ang una kong gagawin dito, yung 2b, para kasi dapat magkasama, di ba dapat ang goal nga ay nasa isang side lang yung ating variable. In this case, magkaiba. Nasa left yung isa, nasa right yung isa. So, ang gagawin mo dyan, kailangan mo ilipat yung isa. Ito yun. Ililipat ko siya doon. Okay? Sa tabi, or gitna ng 5b sa kanong negative 3. Ako kasi sanay ako na before a particular term, doon ko nilalagay or sinisingit yung inililipat. Okay? Kaya dito ko siya isisingit. Okay? So, magiging ganito siya. So, 5b, anong mangyayari? Since positive yan dito, what will happen when we transpose? Very good. Magiging siyang negative 2b. Yung minus 3, andyan pa din. Is equal to positive 33. No need to write plus kasi since wala naman siyang number sa unahan or term sa unahan, no need for you to include yung plus na ito. Kasi ito naman ay automatic na positive kahit wala siyang plus sa unahan. Right? So, magkasama na yung 5b saka yung negative 2b kasi nilipat natin kaya siya naging negative. Ngayon, ang problema pa, meron silang katabi na number alone, na constant. So, hindi rin yan pwede. Kailangan ko siyang ilipat. Okay, ililipat ko naman ito doon sa kabila. Kasi nga, ang goal ay maiwan yung b eh. So, kailangan maiwan itong dalawa dito sa isang side. Kaya ililipat ko ulit yung negative 3. Actually, kapag gamay mo na ang transposition, pwede mong pagsabayin na ilipat yung dalawa. Ilipat ko ito, ililipat ko yun. Pwede yun. So, let me show you later kung paano gagawin yun. So, ang may iwan, since lumipat yung negative 3, 5b minus 2b is equal to 33. Lumipat ito kaya siya nawala dito sa may left side. Tapos, plus 3. Okay, plus 3 na siya. Kasi nga, ito ay negative, nung nilipat, magiging siyang positive 3. Okay, tapos solve natin pareho yung left saka yung right. So, ito, since like terms yan, and we are subtracting, minus mo lang ng normal. 5 minus 2 is 3, tapos b. Diba, like terms, kinokopya lang natin kung ano yung parehong term na yon or parehong variable na yon. So, 5 minus 2, that is 3, tapos copy yung b. 33 plus 3, the answer is 36. Ayan. So, after that, multiplication property of equality, divide this by 3, divide this by 3, or whatever the number beside that variable, yan ang divisor natin. 3 divide 3 is 1, magiging siyang 1b or just b. 36 divide 3 is 12. Ayan. And that is now the final answer. Titigil ka lang kapag yung b ay 1 na lang yung katabi or b alone na lang siya. Is equal to 12. So, that's the final answer for number 4. So, as promised, sabi ko, papakita ko sa inyo paano, sir, yung sabay na pagta-transpose. So, kung nalilito kayo dito, that's fine. Kasi kailangan nyo muna talagang i-practice yung isa-isa or yung step by step. Ito kasi, since sabay siya, baka malito kayo ng pagtingin. So, ang goal natin yung b ay magkasama dun sa kabila. So, hindi ko to kailangan. Tama? Hindi ko siya kailangan. Ililipat ko siya dun sa pinakadulo. Alright? Kailangan nga magsama yung b, di ba? Hindi ko rin to kailangan dito sa may right side. Kailangan niyang kasama yung isa. Alright? Kailangan itong lumipat dito naman sa may bagong mag 5b or after ng 5b. So, since ililipat natin, magiging ganitong itsura. 5b ay hindi lilipat. Okay? Pero nilipat natin yung 2b. So, ibig sabihin, mag-change ito ng sign. Nandito na siya sa may 5b. Okay? Andito na siya. Next, hindi ko na rin ito ilalagay. Bakit? Kasi nilipat ko na siya eh. Ililipat ko rin siya dun sa kabila. So, therefore, kopyahin ko muna itong 33. Kasi ito yung hindi gumalaw. Hindi siya umalis. So, yung negative 3 dito magiging positive 3.
Tandaan, when you transpose, don't forget to change the sign. Okay, kaya yung 2b naging negative, yung negative 3 naging positive 3. Tapos, same process. 5b minus 2b is 3b. 33 plus 33 is 36. Divide by 3, divide by 3. Divide this, magiging siyang b, 12. Same pa din. Mas ano nga lang, mas shortcut siya, gawa ng hindi tayo nag-step by step. Kung kaya nyo na itong maintindihan, yung sabay na pagtatranspose, then do this, kasi ito yung shortcut pa. So, pero kung nalilito ka pa, as a beginner kasi, I suggest na ito muna. Isa-isa kayong magta-transpose para hindi kayo malilito sa process. Alright? So, that's for number 4. Ganyan ang ginagawa kapag marami ng same na variable. Kailangan pagsamahin sa isang side, tapos ilipat naman yung mga walang variable. Okay? So, last number tayo. Fraction naman. So, let's deal with fraction. Ayan. So, 3 over 5a minus 21 is equal to negative 9. So, same pa din. Ang goal natin is maiwan si a. So, katabi niyo yung 3 over 5, kaya hindi yan pwedeng i-transpose yung 3 over 5. Isang term lang sila. Ililipat ko muna yung negative 21 doon sa kabila. Okay? And we are left with 3 over 5a. Tapos, negative 9, hindi naman lumipat, so nandyan pa din. Eh, ang nilipat ay negative 21. So, what will happen to negative 21? Very good. Magiging siyang positive 21. Tapos, solve mo muna ito. Negative 9 plus 21, we are adding opposite sign. Ima-minus natin yan. So, 21 minus 9, ilan? 12. Tama? Positive 12. Kasi, higher absolute value is 21. Siya ang masusunod in terms of the sign ng sagot. So, yung 3 over 5a, andito pa din. So, eto sa MPE, wala siyang shortcut. Ang gagawin talaga natin dito is to multiply the reciprocal. Okay? Reciprocal ng 3 over 5. So, kaya nga sabi ko, kailangan napanood ninyo yung MPE or multiplication property of equality muna para masusundan ninyo kung anong gagawin natin dito. Because we are multiplying that to its reciprocal. Ang reciprocal ng 3 over 5 ay 5 over 3. Kapag sinabing reciprocal, kabaliktaran. Babaliktarin mo yung numerator sa denominator. I-interchange natin. So, whatever you do sa left, do that sa right. So, magta-times din ako ng 5 over 3 dito sa my right side. Okay? And when we are multiplying po, yung tawag dito, reciprocal, magiging 1 yung sagot. Kaya magiging siyang 1a or just a. So, solve na yung ating problema dito sa kabila. Okay? Kasi magiging 1 yan. So, 5 divide 5 is 1. 3 divide 3 is 1. Automatic yan. Kahit hindi mo na nga ito isolve, automatic yan na magiging 1. Tapos, magiging a na lang. Now, ito naman. At ang problema natin. So, yung 12. So, i-step by step natin. 5 over 3. So, let's put over 1 kasi fraction by fraction na para mas madaling tignan ang gagawin natin. So, ang whole number kasi or integer, lagi yung may over 1 kung gusto mong gawing fraction. Kaya, I freely put over 1 para maging siyang fraction ng itsura. Ngayon, so pag magsasolve tayo ng ganito, pwede mong i-times ang diretsyo. 12 times 5, 1 times 3. Pero I suggest, para maiwasan yung malaking number ang tina-times, mag-GCF muna tayo. Tingin tayo sa taas saka sa baba. Baka may pwedeng lowest term pa. 12 saka 1, wala na. 5 saka 3, wala na. Pero yung 12 saka yung 3, pwede pa. Again, ang pwedeng kuhanan ng GCF ay taas saka baba. Hindi pwedeng parehong taas, hindi pwedeng parehong baba. So, since itong 12 saka yung 3, parehong may GCF na 3, kasi kapag sinabing GCF, the highest number na pwedeng makadivide sa dalawang number na pinag-uusapan. So, ang 3 saka 12, pwede siyang i-divide sa 3 pareho. So, 12 divide 3, the answer is 4. 3 divide 3, the answer is 1. Okay? So, magiging siyang A, ganito. 4 times 5, ayan. 4 na to kasi nag-lowest term na tayo or nag-GCF tayo. 4 times 5 is 20. 1 times 1, naging 1 na yung 3 over 1. And, when the fraction is already over 1, you can just freely take it out. Pwede mong tanggalin na agad yung over 1. Special case lang yon.
kapag ang 1 ay nasa baba. Pero kapag nasa taas yung 1, wag na wag nyo siyang tatanggalin. Again, special case ito. Once na yung fraction ay over 1 na, pwede mo nang tanggalin yung kanyang denominator. So the answer here is positive 20. Ayan. So that's the complete process for number 5. Ang kakaiba lang dyan is yung reciprocal, tapos kung paano mag-operate ng fraction. So kailangan alam nyo rin yun. Ayan. So the answer is positive 20. Ayan. So I guess you are ready to have our humor drill. Ito. So I'll give you 3 items to answer. Alright? So I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts. So let's answer number 1. 5x plus 9 is equal to 69. So let me write it down first. Is equal to 69. So ito yung process. Kailangan maiwan yung x. Since may katabi siyang 5, hindi ko siya pwedeng i-equalize sa 5. Pero pwede kong ilipat yung positive 9. Ayan, sa kabila. So may iwan si 5x. 69 na iwan din dyan. Pero nilipat ko yung 9, magiging siyang negative 9. Tandaan, when you transpose, change the sign. Solve ko muna ito. Wala namang isa-solve sa kabila eh. So, 5x is equal to 60. 69 minus 9 is 60. So, MPE tayo. So, pwede ka mag-times ng reciprocal pero wag na. Mag-shortcut na lang tayo. Over 5 na lang saka over 5. Whatever the number beside x, kung hindi naman yan fraction, pwede mo siyang freely i-divide na lang. Okay? So, cancel ito. Magiging siyang 5 divide 5, magiging siyang 1. Magiging x na lang. Okay? So, 60 divide 5, the answer is 12. Ayan. And that is now the final answer. So, for number 1, ito yung complete process. So, let me know kung nakatama ka for number 1. Alright. So, let's have number 2. Ito naman. May dalawa na same variable naman. So, one variable pa rin ito kasi pareho siyang y. So, ang gagawin natin dyan, step by step na lang. Ayan. Is equal to negative 26 plus 2y. Ang una nating ililipat yung 2y. Okay? So, sana para tayo ng ginawa. Lilipat natin yung 2y doon. Bakit nga kamo? Kasi nga po, kailangan magkasama yung parehong may y. Tapos magkasama rin yung parehong wala. So, ito muna ang first step. So, yung negative 10y, syempre yung 2y magiging negative 2y kapag nilipat kasi nag-transpose tayo. Yung negative 11 kasama pa nila kasi di natin sinabay yung pagta-transpose. May iwan si negative 26. Okay? Kung gamay mo na yung sabay na pagta-transpose, pwede mong ilipat na ito agad. Pero sabi ko nga, step by step ko pa din yung pagsasolve para mas makita ninyo. Alright. So, magkasama na yung parehong y. Pero hindi pa magkasama yung parehong wala. So, kailangan ko itong ilipat. Ilipat ko ito for our second step. Okay? So, bring down ko muna ito. Maya na tayo magsasolve. Minus 2y is equal to negative 26 plus 11. Again, negative siya. Nung lumipat siya ng side, naging positive na siya. Right? Then, solve na lang natin ito. Siyempre, expect mo na may y ito kasi nga like terms yung dalawa. So, negative 10 minus 2. Ito yung process. Negative 10 minus 2. Ayan. So, KCC kasi subtraction siya. Negative 10, change this into plus, change this into negative 2. Ang KCC po ay keep, kaya kinopya ko. C is change, kaya naging plus. Change din yung C dito, kaya naging negative 2. Eh kapag addition, tapos same sign, pina-plus lang yan. Magiging 12. Kaya lang, kung ano yung sign ng pinanggalingan niya, yun ang kanya magiging sign sa final answer. So therefore, this would be negative 12y. Okay? Kasi yung minus ko itong dalawa, negative 12 yung sagot. Negative 26 plus 11, the answer is
20. The answer is negative 15. Bakit? So, since magka-opposite ng sign, ima-minus mo din. So, 26 minus 11 yan. So, that is 15. Kaya lang, since negative yung mas malaking absolute value niya, negative yung naging sagot dito. Okay? So, that's it. Next. So, MPE. So, you can freely divide this by negative 12. This one also with negative 12. So, wala na ito. Magiging 1 yan. Negative 12 divided negative 12 is 1. So, bring down y. Ayan, ito na yung goal natin, maging y siya. Negative divide negative, magiging positive yan. Pero hindi ko kayang ma-divide yung 15 sa 12. Hindi siya integer kapag dinivide, hindi integer ang sagot. Magiging decimal. So, kapag ganyang case, wag nating i-decimal. Depende kung hiningi ni teacher ni decimal. Pero kung hindi, ilo-lowest term mo lang ito. So, mag-iisip ka ng number that could divide 15 sa kayong 12. Pero gawin mo muna siyang positive. Kasi nga, since same sign itong dalawa, magiging siyang, dito na pala, 15 over 12. Kasi kapag same sign ang dinidivide, magiging positive yung sagot. Kaya naging positive yung dalawa. Okay? Tapos mag-iisip tayo ng number. What is that specific number, or yung GCF na tinatawag, na pwedeng ma-divide yung 15 sa kayong 12? Dapat pareho. Okay? Dapat parehong number. So, divide ko to by 3, kasi 3 ang GCF ng dalawa. So, ang number na makaka-divide sa dalawang number na to na pareho ay parehong 3. Okay? So, magiging siyang 15 divide 3 is 5. Tapos, 12 divide 3, that is 4. Ayan. So, since okay na-divide na by GCF, this would now be the final answer. No need for us to change it into mixed number. Depende ulit kung hiningi ni teacher. Pero usually, hindi na yan. Okay, sa haba ng process nito, they will not require anymore to change this into mixed number. Ayan. So, the answer for number 2 is 5 over 4. Ayan. So, let's have number 3. So, comment your score kung tama ka sa number 2. Ayan. Para ma-congratulate kita. Last number, negative 5 over 4z plus 4 is equal to negative 6. Same process pa din. Ilipat ko muna yung bulang z. Okay? Ayan. So, may iwan is negative 5 over 4z is equal to negative 6 minus 4. Okay? Minus 4 yan. Negative 6 minus 4, since minus yan, mag-KCC tayo ulit. So, keep natin yung negative 6, magiging plus ito, magiging negative ito. Same process. Negative plus negative, that is 10. Magiging siyang addition lang. Tapos copy the sign. So, therefore, this is negative 10. Negative 5 over 4z is equal to negative 10. Ayan. After that, ang gagawin natin is to multiply this by the reciprocal. Ito kasi ay hindi natin kayang i-shortcut. Although, pwede naman sana divide this by negative 5 over 4. Kaya lang, kailangan mo yung mastery ng fraction. And wag na yon. Ito na lang. So, reciprocal na lang. So, that's negative 4 over 5. So, negative 4 over 5 times negative 4 over 5. So, reciprocal. Pero negative pa din. Again, nag-reciprocal ka lang, hindi ka nag-transpose. Kaya hindi mo mabago yung sign niya. Right? So, sabi ko, kapag nag-times ka ng reciprocal nito, automatic tong matatanggal. Automatic siya magiging 1. Okay? Kaya kahit hindi mo na yun isolve, automatic yan na magiging z na lang. Is equal to, ito ang isosolve natin. Negative 10 times negative 4 over 5. So, para maging fraction ito, i-over 1 ko lang siya. Kasi automatic yan na may over 1 din. Right? Tapos titingin tayo sa taas saka sa baba kung merong pair na pwedeng kuhanan ng GCF. Yung 4 saka 5, wala na. 1 na ang GCF niyan kaya hindi na siya kaya. Yung 10 saka 1, wala na din kasi 1 na ito eh. Pero yung 10 saka yung 5, pwede. Yung 4 saka yung 1, wala na din. Yung 10 saka yung 5, divisible siya by 5 pareho. So, divide natin yun by 5. 5 divide 5 is 1. Negative 10 divide 5 is negative 2. Okay? Ayan. So, para mas bumaba pa yung ating ita-times. Magiging ganito na siya.
Negative 2 times negative 4, when we are multiplying same sign, the answer would be positive. Tandaan, multiply and divide kapag same sign positive, kapag different sign negative. Negative 2 times negative 4 is positive 8. 1 times 1 is positive 1. So the answer would be, dito ko na, z is equal to positive 8. Kapag over 1 na, tinatanggal na yung 1 sa ilalim. And that is now the final answer. So z is equal to 8. Ayan. So I hope nakuha ninyo yung ating humor drill for numbers 1 to number 3. Ayan. So let me know sa comment section kung nakailan ka para makongratulate kita. Thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I want to see you in the next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned a lot today. And if you did, huwag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell. And also, let me remind you again that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #HumorPH. Bye-bye! See you in our next video.